Sa pagpapatuloy, labis na ngang nainis ang envoy kaya pumayag na din ito, bago yon ay sinabihan niya pa ng seryoso si Tanyon na huwag itong pagsisisihan. Kaya naman inutusan na ng envoy ang kanyang Ice Tiger Spirit na ilabas na ang Cold Flame at Ice Wind, na agad naman itong sinunod, at habang nangyayari yun ay sa isip-isip ng envoy na ipakita ni Tanyon ang potensyal na meron ito. Ilang saglit lang ay mas lalo pang pinalakas ng Ice Tiger Spirit ang pressure na nilalabas nito, dahilan ng paghihirap ng ibang mga kalahok dahil unti-unti nang nagyayelo ang kanilang katawan at baka maging isang yelong statwa na sila, kaya ang karamihan ay sumigaw na ng kanilang mga pagsuko. Namangha naman ang mga manunood dahil sa lakas ng enerhiya na bumabalot sa buong entablado, at napansin din nila na ang ating bida at si Wang Fuchen na lang ang natitira dito, at makikita ang malakas na enerhiya na nilalabas ng dalawa para protektahan ang kani-kanilang sarili sa malakas na pressure na ito. Samantala galit naman ang mga gonggong na ito sa ating bida, dahil ang mga anak at mga disciple nila ay natanggal na, kaya sinisisi nila ito dahil sa pagiging mayabang nito. Muling bumalik ang eksena sa mga kaganapan kung saan nahihirapan na din ang hangal na young master, at sa isip-isip nito na malakas talaga ang cold wind na ito. Ngunit ang kanyang ama ay binigyan siya ng armor na nakatago sa likod ng kanyang damit, kaya medyo matatagalan niya pa ito. Nakangisi pang dagdag nito na dalawa na lang sila ni Tanyon ang natitira, hanggang makakatagal pa siya kaysa sa ating bida ay siya na ang mananalo. Ngunit ang ating bida ay hindi man lang nahihirapan dito kahit konti, bagkus ay nakukumportablehan pa ito, at nang nakita ito ng hangal ay labis niya itong ikinagulat, dahil nakukuha pa talaga ni Tanyon ng umiti, kaya napapatanong na lang ito kung paano ito naging posible. Sa kabilang banda manghang-mangha naman ang envoy sa ating bida, dahil sa kanyang nakikita ay mukhang komportable pa si Tanyon sa pressure ng cold flame and wind. Nagagalak naman dito ang ating bida habang nakatingin sa isa sa kanyang mga palad, at sa isip-isip nito na nag-ensayo siya araw-araw ng Divine Flame of Immortality. Kaya hindi siya natatakot sa kahit anong klaseng apoy, ngunit sa cultivation naman ay kailangan i-absorb ang lahat ng klase ng flame para makapag-advance sa kanilang cultivation, dagdag niya pa ang cold flame ng freezing wind ay makakatulong din sa kanyang cultivation level, at nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagtulong sa kanya. Pinagmamasdan pa rin naman ng hangal ang ating bida at sa isip-isip nito na hindi siya naniniwala na makakaya siyang talunin ni Tanyon, dahil meron siyang malakas na armor, at tinanong ang kanyang sarili na kung bakit mas mahusay pa sa kanya ang ating bida. Kaya naman nagyabang na ito at pasigaw nito na sinabi sa envoy na dagdagan pa ang pressure. Na hindi naman ito tinanggihan ng envoy, kaya naman inutusan niya na ang Ice Tiger Spirit na ilabas na ang Tiger of Cold Flame. Pagkatapos nun ay makikita ang matinding kapal ng enerhiya na pumapalibot sa dalawa. Na ikinatakot ng hangal na young master, at sa isip-isip nito na ang enerhiya na ito ay sobrang lakas at hindi niya na ito kakayanin pa. Habang ang ating bida ay makikitang napakakalmado pa din, at nang makita ito ng envoy ay bahagya itong nagalak dahil hindi niya inaasahan na sa maliit na lungsod na ito ay may isang tao na sobrang talentado, kaya naman gusto niya na makita kung hanggang saan talaga ang limit nito. Bigla namang tinaas ng ating bida ang kanyang isang kamay na may marka sa kanyang palad, at parang inaabsorb niya ang freezing flame na ito gamit ang marka na ito, at sa isip-isip niya na hayaan lang nila na ang freezing flame na ito ay mas maging bayulente. At habang unti-unti niya na nga ito na inaabsorb ay hinamon niya pa ito na subukan siya, at ilang saglit lang ay nagtipon ng lahat ng ito sa isang parte na naging isang mistulang ipu-ipo. At maya-maya lang ay halos na-absorb na lahat ito ng ating bida, at isang maliit na bilog na apoy na lang ang natitira dito. Labis naman na namangha ang mga manunood dahil sa sobrang lakas ng freezing flame na yon, habang ang dalawa naman na ito ay labis ang gulat sa mga pangyayari, at ang hangal na young master ay halos lumuwa na ang mga mata nito sa nakita na pag-absorb ng ating bida ng ganun lang kadali. At ang envoy naman ay hindi makapaniwala dahil ang kanyang freezing flame ay tuluyan na talagang nawala. At makikita ang ating bida na napapaligiran ng mga asul na liwanag na parang nagmimistulang isang Diyos. At sa isip-isip niya na ito ang unang utos ng Hongmen Holy Flame at ang pag-iensayo ay kumpleto na.
Sa kabilang banda ay labis na naiinis pa din ang envoy, kaya pinapagalitan na lang nito ang kanyang alaga na Ice Tiger Spirit, at sinasabi nito dito na kung ano ang nangyari at kung bakit hindi niya nilabas ang lahat ng kanyang Cold Flame, dagdag niya pa na kung ayaw na ba nito na kumain kahit kailan. Samantala umiiyak naman ang Ice Tiger Spirit habang sinasabi sa isip niya na ginawa niya naman ang lahat. Manghang-mangha pa din naman ang mga ito sa ating bida, dahil hindi nila inaasahan na kinaya nito na tumagal sa ganong klaseng lamig. Sinabi naman ng isa na ngunit hindi pa din tuluyan na natatalo si Wang Fu-chen, at isa lang ang pwede manalo sa kompetisyon na ito. Nagsaad naman na ang envoy habang naiilang pa din sa ating bida, at sinasabi nito na nagkaroon ng maliit na aksidente sa ginaganap na pagsubok, at kahit dalawa sila ang nakapagstay ay isa lang ang kailangan na disciple ng Shenzong sect. Kaya naman sinabi na nito na ang susunod na round ay maglalaban sila, at ang magpapatuloy ay ang mananalo at ang matatanggal naman ay ang matatalo. Napangiti naman dito ang ating bida, habang ang hangal na young master naman ay naging seryoso, at nang makita ng envoy ang ekspresyon ng dalawa ay naging mas interesado ito sa mga mangyayari. Sarkastiko namang nagsaad ang ating bida sa kanyang pagpapaumanhin, at sinabi na kasalanan niya ito at masyado siyang natuwa maglaro, kaya nakalimutan na niya na isa itong pagsubok. Ngunit sa isip-isip niya na hindi na ito mahalaga dahil ang pagiging disciple ay para lang sa kanya. Masama naman ang tingin sa ating bida ng hangal na young master, at sa isip-isip nito na bukod sa kanya ay wala nang pwedeng maging magaling na tao dito sa kanilang Falling Star City. Dagdag pa nito na may madilim na ekspresyon, na ngayon na ang magiging araw ng pagkamatay ni Tanyun. Pagkatapos nun ay nagkatitigan ng dalawa habang naglalabas ng kani-kanilang killing intent, na nasakop ang buong lugar ng arena at ramdam na ramdam ito ng mga manunood. Nagpatuloy pa din ang mga ganong pangyayari, habang natutuwa naman ang hangal na young master sa pag-aakalang kayang-kaya niya ang ating bida. Tinitignan lang naman ito ni Tanyun ng walang emosyon dahil hindi niya binibigdil ang hangal na ito. Nagugulat pa din naman ang mga manunood na ito, na nakaabot ang ating bida laban kay Wang Fu-chen. Sabi naman ng isa na si Wang Fu-chen pa rin ang inaasahan niyang manalo, sapagkat ito pa din ang anak ng kanilang City Lord at ang kanyang cultivation background ay mas malalim kaysa kay Tanyun. Nagsaad naman ng isa na hindi naman mahina si Tanyun, dahil nagawa niyang magpatuloy ng pagbi-breakthrough na kahit si Wang Fu-chen ay hindi kayang gawin. Sa kabilang banda ay naglahad na ang envoy na ang laban ay magsisimula na, at ang matitirang nakatayo sa entablado ay ang magiging disciple ng Huangfu Shenzong sect. Bago pa man magsimula ay tinawag ng hangal na young master ang envoy, at sinabi dito na kung pwede ba siya gumamit ng sandata o equipment para sa mangyayaring laban. Pinayagan naman ito ng envoy at sinabing kung iyon naman ang kasanayan niya ay parte na ito ng kanyang lakas. Pero sa isip-isip ng envoy na kung anong kasamaan na naman ang balak ng taong ito. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na kung ganun pala ay hindi na siya matatakot, habang hinuhubad ang singsing nito. Pasigaw na niya ngang pinalabas ito, at ito pala ay ang mga top quality na spirit weapon. At ang magiging sandata nito ay ang Flaming Dragon Spear, at ang bumalot sa mga paa nito na ang Cloud Power Boosting Step, at ang armor naman na nasa katawan nito na ang Golden Armor, at ang panghuli ay ang balabal na ang Rhino Iron Cloak, at nagmistulan itong isang mandirigma dahil sa mga suot nito. Kaya naman nagyabang na ang hangal at sinabi nito sa ating bida na wag ito magsasabi na binubuli niya ito, dahil ito ay ang isang kapalaran dahil siya ang anak ng City Lord at habang si Tanyo naman ay isang mahirap lang na magsasaka. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito, para din updated ka sa pag-upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button, maraming salamat mga Emperor. Naging seryoso lang naman dito ang ating bida at pinili na lang maging makalma kahit na sobrang minamaliit na siya ng hangal na ito. Samantala sobrang nagagalak naman ang hangal na City Lord at mayabang na sinasabi kay Tanyun, na kung nakikita at napagtatanto na ba nito ang pagitan ng ating bida at ng kanyang anak,
at kung gusto nito manalo ay maaaring sa susunod na lang nitong buhay. Napapamura naman itong mga manunood dahil sa nakikita nilang hindi na ito nagiging patas, dahil si Tanyon ay wala kahit na anong spiritual weapon kaya paano ito makakalaban. Dagdag pa ng isa na ito ay duelo sa pagitan ng malupit na player at isang hamak na civilian player lang. Kaya si Tanyon ay walang pag-asa na manalo dito, kahit ang Envoy ay ganun din ang iniisip, pero sa kabilang banda ay napapaisip din ito na kung magagawa ba ni Tanyon na mas-surprese siya. Nagsaad na naman ang ating bida at seryoso nitong sinabi na ang totoong malakas ay kahit kailan ay hindi umaasa sa tulong ng mga kagamitan. Dagdag niya pa na gagamitin niya lang ang kanyang kamao para ipakita dito kung ano talaga ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Hindi naman natakot ang hangal na young master, bagkus ay labis pa ito nagagalak, at makikita na parang nababaliw na ito at gusto na simulan ang kanilang laban. Dahil sa kumpiyansa siya sa mga spiritual weapon na gamit niya. Pagkatapos nun ay naglabas ito ng napakalakas na enerhiya, at lumabas dito ang isang napakalaking pulang dragon, habang sinasabi nito kay Tanyo na bubugbugin niya ito hanggang sa maramdaman nito kung ano ang impyerno. Sumugod na nga ito at ginamit ang kanyang atake na Flaming Dragon Spear, at makikita ang ating bida na parang hindi man lang dito nangangamba. At nang papalapit na nga sa kanya ang atake nito ay naging seryoso na ito at nagpapalabas na ng kanyang enerhiya. Hanggang sa pakawalan niya na ito at makikita ang kanyang makapanindig balahibong soul bilang dating Supreme God, pagkatapos ay naghanda na din ito para salubungin ang ginawang pag-atake ng hangal, gamit lang ang kanyang kamao na naglalabas ng enerhiya na nagmimistulang mga kidlat. Nagsalpukan na nga ang mga atake ng dalawa, ang Flaming Dragon Spear laban sa Supreme God Soul. Nagpatuloy ang mga ganong kaganapan hanggang sa mas pinalakas pa ng ating bida ang kanyang atake, habang sinasabi sa hangal na young master na masunog ito sa impyerno. Hanggang sa nasira na nga ang pinagmamalaki nitong spiritual weapon, na halos magputol-putol sa madami nitong piraso, na labis ikinagulat ng hangal. At di kalaunan ay tumama pa sa sikmura nito, na dahilan ng pagsuka nito ng makapal na dugo habang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang isipan na isa itong imposible, tumalsik na nga ito at bumagsak sa labas ng entablado, at di kalaunan ay tuluyan na ding namatay habang dilat ang mga mata, nginisian pa ito ng ating bida habang sarkastikong binabanggit ang pangalan nito. Labis naman itong ikinagulat ng mga manunood dahil sa nagawang patayin ni Tanyon si Wang Fuchen gamit lang ang isang pagsuntok dito, na sinamahan lang ng maraming high-grade spiritual weapon. Dagdag pa nila na totoong napakalakas ni Tanyon at hindi ito umaasa sa mga klase ng sandata. Maging ang Envoy ay labis din itong ikinagulat, at habang nakatingin ito sa ating bida ay sa isip-isip nito, na sobrang lakas ng combat power ng tao na ito at natatakot siya na baka mas malakas pa ito sa kanya. Labis namang ikinalugmok ng City Lord ang sinapit ng kanyang anak. Kaya sinugod nito si Tanyon habang nag-iipon ng enerhiya sa kanyang mga kamay. At nang papalapit na ito ay sinasabi nito sa ating bida na ang lakas ng loob niya na patayin ang kanyang anak, kaya kailangan niya na pagbayaran ito ng kanyang sariling buhay. Hindi naman natakot dito si Tanyon at mayabang pa na sinabi sa hangal na City Lord na kung naghahanap ba ito ng gulo. At nang makalapit na nga ito ay biglang sumulpot ang Envoy na nakahanda na ang pag-atake, na salung-salo naman ng City Lord na dahilan ng paglipad nito habang sumusuka ng dugo. Sa lakas ng atake na ginawa ng Envoy ay bumaon ang kalahati ng katawan ng City Lord sa kalupaan, at pagkatapos nun ay pagalit pa na sinabihan ito ng Envoy na kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob para makialam sa ginagawang seleksyon ng kanilang Shenzong sect. Dagdag niya pa na sa susunod ay papatayin na niya ito ng walang awa. Nagsaad naman ang hangal na City Lord habang sumusuka pa rin ang dugo, ngunit pinatay ni Tanyon ang kanyang anak. Sinagot naman ito ng Envoy na kapalaran na ito ni Wang Fuchen dahil isa itong kompetisyon kaya hindi nila ito maiiwasan. Dagdag niya pa na hindi malambot ang puso ng kanilang sect. Pagkatapos nun ay naglahad na ang Envoy sa lahat, at sinasabi nito na bilang messenger ng Shenzong sect ay ina-announce niya na ang nag-iisang napili ngayon bilang kanilang disciple ay si Tanyon lang. Nagsigawan naman ang mga manunood bilang kanilang pagsuporta sa ating bida,
At sinasabi ng mga ito na si Tanyun na ang kinatawan ng kanilang Falling Star City. Bahagya namang nagalak ang ating bida, at sa isip-isip nito na isa na siya ngayong disciple ng Shenzong sect, kaya maghintay lang sa kanya si Yun Shin dahil parating na siya sa Shenzong sect. Napansin naman ng envoy ang pagkalugmok pa rin ng City Lord, kaya naisip niya na baka magplano ito ng paghihiganti kay Tanyun. Kaya sinabihan niya na ito na ang pagsali sa selection ay delikado at alam din ito mismo ng City Lord, kaya wag na wag itong magtatangkang maghiganti ng Patago. At seryoso pang sinabi na may pagbabanta, na alam na nito ang kanyang ibig sabihin. Nagbigay galang naman ito sa envoy habang umiiyak pa rin, at sinabi na naiintindihan niya ito at nagpaalam na din ito na siya ay aalis na. Pinagtitinginan naman siya ng lahat habang paalis na. At makikita sa ekspresyon nito na hindi talaga ito papayag na hindi makapaghiganti. Muling nagbalik ang eksena sa ating bida at tinatanong siya ng envoy kung may mga dapat pa ba ito na gawin. Dahil kung wala na ay dadalhin niya na ito sa lungga ng kanilang sect. Hindi naman ito sinagot ni Tanyun, bagkus ay tumingin ito sa hangal na City Lord at seryosong sinabi sa envoy na may mga dapat pa siya na gawin kaya maghintay lang muna ito sa kanya ng sandali. Pumayag naman dito ang envoy pero tinanong niya ito kung ano pa ba ang mga dapat nitong gawin. Hindi naman ulit ito sinagot ng ating bida bagkus ay bigla na lang ito na umalis ng walang sinasabi, at napansin naman ng envoy na patungo ito sa City Lord at mukhang balak ni Tanyun na sundan ito. Ilang sandali lang ay nilipat ang eksena sa Wang Temple ng Wang family, at sa loob nito ay ang nagwawalang City Lord na galit pa rin sa ating bida, at sinasabi nito na kahit ano ang mangyari ay maghihiganti talaga siya at pagbabaya rin si Tanyun ng sarili nitong buhay at ang pamilya nito. Nagsaad naman ang alagad na ito sa City Lord na kanyang master, na huwag itong mag-alala dahil mahahanap niya agad kung nasaan ang pamilya nito para kidnapin ang mga ito. Nagsalita naman ang City Lord habang pulang-pula na ang mata sa sobrang galit, at sinabi nito na hindi lang yun, pati na rin ang babae na naglakas loob na pigilan siya sa pagpatay kay Tanyun, at inutusan na din ito ang kanyang alagad na tawagin agad si Siyuwer ng Huangfu Shenzong sect, at ipaalam ang pagkamatay ng kanyang brother at sabihin dito na maghanap ng pagkakataon para patayin si Tanyun at si Mu Mengqi. Agad namang sumunod ang gunggong nitong alagad at nagpaalam na para umalis, at nang makaalis na nga ito ay kinakausap ng City Lord ang kanyang sarili at sinasabi nito na gusto niya na mamatay ang buong pamilya ni Tanyun at iburol para sa kanyang anak. Ngunit nagulat ito nang may maramdaman siyang malakas na enerhiya, at bigla na lang tumalsik sa kanyang harapan ang kanyang alagad na kanina lang nakausap niya. At ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang ating bida na sumunod sa City Lord. Mas lalo naman na nagulat ang hangal na ito dahil hindi niya inaasahan na ito pa pala mismo ang pupunta sa kanila. Naglabas naman ng enerhiya ang ating bida at sinabi niya dito na ito na ang oras ng kanyang kamatayan. Labis naman na natakot ang City Lord at pasigaw na tinanong si Tanyun kung ano ang binabalak nitong gawin. Agad naman itong sinagot ng ating bida at sinabi nito na papatayin niya lang naman ito, na mas lalo pang nagpatakot sa hangal na City Lord na ito. Kaya tinakat na lang nito si Tanyun at sinabi dito na siya ang City Lord ng lungsod na ito at may anak din siya sa Shenzong sect kaya hindi siya nito maaring patayin. Ngunit ang pananakot niya ay hindi umubra sa ating bida dahil pagtapos nito magsalita ay makikita na may papalapit na naatake dito, na mabilis tumama sa sikmura nito. Sinabihan naman nito ang ating bida habang sumusuka ng dugo na kung ano ang lakas ng loob na meron ito, subalit hindi niya pa natatapos ang kanyang sasabihin ay tuluyan na itong naputulan ng paghinga. Alam naman na ng ating bida ang gustong sabihin nito kaya kahit patay na ito ay sinagot niya pa din ito na ang mga nagbabalak na guluhin ang pamilya niya ay dapat lang na mamatay. Sa kabilang banda sinundan din pala ng envoy ang ating bida kaya nasaksihan niya ang mga ginawa nito. Na labis nagpag-ulat dito dahil hindi niya inaasahan na mawawasak ni Tanyun ang buong City Lord Mansion nang siya lang talagang mag-isa. Bahagya naman itong napalingon nang may tumawag sa kanya, at ito pala ang ating bida na mabilis tinapos ang pag-ubos sa buong Wang family. Nagsaad naman dito ang ating bida na umalis na sila at kukunin na lang nito ang kanyang mga gamit, hindi naman agad nakasagot ang envoy dahil medyo shock pa din ito sa mga pangyayari.
pero kalaunan ay bumalik na ito sa kanyang alirat at agad sinang-ayunan si Tan Yun. Makalipas ang mga sandali ay sa lugar ng Mountain Peak ay may dalawang tao na mabilis na naglalakbay dito, at ito pala ang ating bida at si Mimungki. Nagsaad naman si Mimungki sa ating bida na masyado pa silang malayo sa Shenzong sect kaya magpahinga muna sila ng sandali. Dagdag pa nito na sasabihin niya din dito ang ilang mga impormasyon sa kanilang clan, na sinang-ayunan naman ng ating bida na mabilis umupo para makinig dahil makakatulong din ito sa kanya. Pinaliwanag na nga ito ni Mumengki na sa kanilang Shenzong sect ay hinahati ang inner disciple, outer disciple at ang fairy disciple. Dagdag niya pa na alam niya na talentado ang ating bida pero madami pa itong dapat matutunan kaya wag ito masyadong magiging mayabang. Nagpasalamat naman dito si Tan Yun at sinabi na magtatrabaho siya ng mabuti, sa isip-isip naman ito na gusto niya agad mapataas ang kanyang level sa lalong madaling panahon, at ang paglapit niya sa core ay mabilis na pagkakaroon niya ng kaalaman tungkol sa Nanggang Sacred Dynasty. Pabulong naman na nagpasalamat si Mumengki sa Diyos dahil buti naman at alam na ito ni Tan Yun. Nag-aalala ito sa kadahilan ng madaming mga bagong disciple na naging proud agad sa kanilang mga sarili nung magsisimula pa lang ang mga ito, at hindi pa alam kung ano ang mga nangyayaring kaganapan sa kanilang sect, kaya nadidepress siya sa mga ito at humihiling na sana ay hindi matulad si Tan Yun sa mga ito. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!